Ngayon, ating talakayin ang teoryang klasismo. Ang teoryang klasismo ay nakatuon sa pagpapakita ng kagandahan, kabutihan, at katotohanan sa isang akda. Pinapakita nito sa kabila ng pagsubok at kahinaan ng tao, imposible pa rin mamuhay ng may dangal, talino at kabutihan. So, narito yung mga layunin ng teoryang klasismo. Unang-una narito, yung itampok ang katuwiran at hindi emosyon. Sinasabi dito sa teoryang klasismo daw, ibinibigay or binibigyang diin ang paggamit ng katuwiran o pag-isip kaysa sa emosyon o damdamin. Ibig sabihin, ang mga tauhan dito or tagpo sa akda ay kumikilos batay sa lohika, moralidad at tamang pag-iisip. Ang layunin lamang nito ay ipakita ang tunay na kagandahan ng tao na kayang magdesisyon ng may talino at makatarungan, hindi lamang sa bugso ng kanyang damdamin. Ikalawa, ipakita ang kagandahan sa anyo at forma ng akda. Tinutukoy dito na sa mga pangunahing katangian ng klasismo ay ang kagandahan ng pagkakabuo ng isang akda ay pinapahalagahan nito ang maayos na istruktura o balancing idea at malinaw na pagpapahayag. Sa ikatlo naman is linangin ang moralidad at kabutihang asal ng mambabasa. Isa sa mga pangunahing layunin ng teoryang klasismo ay ang pagtuturo ng moralidad at pagpapahalaga sa mabuting asal. Pinapakita nito ang panitikan ay hindi lamang aliwan, kundi isang kasangkapan upang hubugin ang pag-uugali at pagkatao ng mga mambabasa. Ikaapat o huling bahagi ng layunin ng teoryang klasismo. Bigyang diin ang mga ideal na katangian tulad ng katarungan, katapatan, at katapangan. Sa teoryang klasismo, binibigyang halaga ang mga perpektong katangian ng isang tao. Isa na dito yung pagiging matuwid, matapat, matapang, at makatarungan. Ipinapakita rito na ang mga ganitong katangian ay simbolo ng tunay na kagandahan at dangal ng pagkatao. Magandang araw. Ngayon ay tatalakay naman natin ang mga katangian ng akdang klasismo. Una na rito ay ang rasyonalismo. Kapag sinabing rasyonalismo, ang ibig sabihin ay ginagamitan ang mga tauhan ng isip, lohikal, at hindi lang ang damdamin ng isang tao. Halimbawa na lamang nito ay ang Florante at Lauran ni Francisco Valandas. Nakikita natin na si Florante, kahit na mag-isa siya sa gubat, ay hindi siya nagpapadala sa takot at lungkot. Sa halip ay ginagamit niya ang kanyang isip upang maging matatag at malampasan niya ang kanyang pagsubok. Pangalawa ay ang disiplina at kaayusan. Sa klasismo, ang maayos na pagkakasunod ng mga pangyayari sa kwento, lagi itong may malinaw na simula, gitna, at wakas. Hindi ito magulo at may sapat na mga detalye. Hindi kulang at hindi sobra. Pagpapahalaga sa batas at moralidad. Ito ay tumutukoy sa mga aktang pampanitikan na nagbibigay diin sa kahalagahan ng paggawa ng tama, pagsunod sa batas, at pamumuhay ng may tamang asal. Hindi lamang ito tumatalakay sa personal na pananaw, kundi pati sa mas malawak na pananagutan ng tao sa lipunan. Layunin nito na ituro na ang moralidad at batas ay nagsisilbing gabay upang magkaroon ng kaayusan sa lipunan. Ipaalala na ang kabutihan ay kailangang ipaglaban kahit mahirap. Itanim sa isipan ng mambabasa na ang bawat kilos ay may epekto sa sarili at sa kapwa.
Halimbawa na lang ng El Filibusterismo ni Jose Rizal na ipinapakita ang epekto ng kawalan ng hustisya at maling paggamit ng kapangyarihan. Mga tauhang ideal. Ang mga tauhan sa akda ay karaniwang inilalarawan bilang huwaran ng kabutihan, tapang, talino at kagandahang asal. Ang ganitong uri ng tauhan ay hindi lamang kathang-isip kundi nagsisilbing modelo para sa mambabasa upang maisabuhay ang magandang asal. Layunin na magbigay ng inspirasyon at huwaran sa mambabasa. Ipakita na posible ang pagiging mabuti at matalino sa gitna ng pagsubok. Gumawa ng positibong epekto na maaaring isabuhay ng mga tao sa tunay na buhay. Halimbawa, si Crisostomo Ibarra sa No Limitang Hire, huwaran ng katalinuhan, malasakit at pagmamahal sa bayan. Naman tayo sa estilong formal. Ang estilong formal ay isang paraan ng pagpapahayag na ginagamit sa mga opisyal, akademiko at seryosong sitwasyon. Sa ganitong estilo, ang layunin ng manunulat o tagapagsalita ay maipahayag ang ideya sa maayos, malinaw at profesional na paraan. Ginagamit dito ang wikang pamantayan. Ibig sabihin, sinusunod ang tamang gramatika, wastong baybay at maayos na pagkakabuo ng mga pangungusap. Hindi ginagamit ang mga salitang balbal o kolokyal tulad ng iba, pare o grabe. Sa halip, pinipili ang mga salitang formal at may karapatang respeto gaya ng hindi ba, kaibigan at labis. Ang estilong formal ay objektibo, ibig sabihin ay nakabatay sa katotohanan at hindi sa damdamin o personal na opinyon. Madalas itong ginagamit sa mga sanaysay, pananaliksik, ulat, talumpati at iba pang akademikong gawain. Sa mga layunin ng estilong formal ay una, ipakita ang profesionalismo at kredibilidad ng manunulat o tagapagsalita. Pangalawa, magbigay ng malinaw at maayos na impormasyon. Pangatlo, makapagpahayag ng ideya sa isang magalang at mahinahong paraan. Dumako naman tayo sa kabuuan ng kaganapan. Ang kabuuan ng kaganapan ay hindi lamang ang isang partikular na pangyayari o bahagi nito. Hindi lahat ng detalye at yugto ng pangyayari mula simula hanggang wakas. Kasama rito ang mga sumusunod. Una, simula. Paano nagsimula ang kaganapan? Ano ang dahilan o pinagmulan nito? Pangalawa, ang gitna. Ano ang mga pangyayari habang nagaganap ang kaganapan? Ang mga mahalagang detalye o pangyayari na nagpapaunlad sa sitwasyon. Pangatlo, wakas. Paano nagtapos ang kaganapan? Ang resulta o bunga ng lahat ng nangyari. Sa halimbawa, kung titingnan natin ang isang trahedya sa balita, ang simula ay ang insidente mismo. So, ang gitna ay ang aksyon ng mga tao. Halimbawa, yung tulong, investigasyon, at iba pa. Siyempre, meron din tayong wakas. Ang wakas ay ang kinalabasan, mga nasaktan, nasagip, o kung ano ang mga naging resulta. So, sa madaling salita, ang kabuuan ng kaganapan ay ang buong larawan ng pangyayari na nagbibigay ng malinaw na pagkakaintindi sa kung ano ang nangyari, bakit ito nangyari at ano ang naging epekto nito.